You know? Kasi bakit mayroon na siyang patay na sisiw na buhay sa loob? Di ba ano yan sa Bawadi? Binibinti yan sa Bawadi. Oh, congratulations ha, dahil na-close na yung Bawadi. Bawal na yung mga Pilipino doon. Okay? Ustad, paano pagpapaitan naman? Hindi rin pwede. Ha? Pagpapaitan yung laman. Hindi laman daw ba laman? Yun nga, anything na may kinalaman sa lamang loob, sabi ng mga... Ano yun? Yung karne niya. Karne? Laman. Anong hinahalo doon? Mga ano pa rin, mga... Kahit pampaitan mismo na namang loob, wala namang problema, inshallah. Sa mga Hanafiya lang yung mga ano sa kanila may issue diyan. Okay? So, bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay mga kapatid, alhamdulillah at na-start natin yung tinatawag na kwento ng Ashabul Kahf. Unang ulitin ko bilang review, ano yung Kahf? Ano yung Kahf? Ito ay tumutukoy sa kuweba, no? At ano naman yung Rakim? Maraming opinion ng mga ulama tungkol dito. Ashabul Kahf or Rakim, yung Rakim, ano bang sinasabi ng mga ulama tungkol dito? Okay, marami no, ang sinasabi ng iba na ang Rakim ay pangalan ng valley, ang iba naman ay pangalan ng pangalan ng sabihin natin ng bundok o pangalan ng lugar at kung ano-ano pa. No? So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. But of course, the most important thing is yung opinion na kung saan na ito ay tumutukoy sa tableta. Kung sabihin sa ilang lapida na nandun yung kasaysayan, andun yung kwento ng mga taga-kuweba. Okay? So yun ang pinaka mas matimbang na opinion mula sa mga opinion ng mga ulama patungkol sa kahulugan ng Ar-Rakim mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Nino? Okay, but of course, yung bagay na ito mga kapatid, kasi mayroong mga, kaya nga ang banal na Quran, hindi nagbigay ng mga detalyado sa mga kwento na hindi naman mahalaga. Ano mang hina-highlights ng Quran, pagdating sa kwento, ibig sabihin mahalaga yun. Ano mang hindi hina-highlights ng Quran, sa kwento, hindi mahalaga yun. Nino? Kasi limbawa, tulad ngayon ng pagkain ni Adan at saka ni Eva, kung anong klaseng puno. Diba, Ustads? Curious lang ako, Ustads. Ano bang klaseng bunga yung kinain ni Adan at saka ni Eva? Ito naman. Okay, sabi ng iba, mansana. Sabi ng iba, santol. Sabi ng iba ay tinatawag na saging, o ano-ano pa. Di ba? Di ba? Una-una kapatid, kapag nalaman mo na ito ay mansanas o santol, ano ngayon? Nadagdagan ba yung iman mo? Di ba? Nang nalaman mo na ito ay mansanas, nang nalaman mo na ito ay santol o durian, diba? So walang proof. Kaya nga yung Quran hindi siya nagbigay hindi na nagtukoy kung anong klaseng puno yun, anong bunga yun. Basta nga mahalaga kinain niya yung bunga. Kasi yun yung highlights, yun yung tinatawag na dapat yung sabi nating malaman at matutunan. 'Di ba? Kaya pag ikaw ay nagpalalim sa mga katanungan na hindi naman kinakailangan, para kang hinahalin tulad ng isang Hudyo. Nung sila inutusan ng Allah na magkatay kayo ng baka, tinanong ngayon kung sabi kay Moses, anong klaseng baka? Anong kulay ng baka? May sungay o wala? Babae o lalaki? Samantalang malinaw ang utos sa kanila ng Allah na magkatay sila ng baka. Halas, tapos ang usapan. Di ba? So yun yung mga kapatid. Kaya, anong pinag-usapan namin? Hindi nyo alam kasi meron kayong sariling agenda. Okay? Malinaw? Kaya ang banal na Quran, walang duda, sa isa-ilalim ng matalinong mga prinsipyo nito at natatanging pamamaraan, mga kapatid, ay hindi nag-uugnay ng anumang kwento sa lahat ng detalye at kaayusan nito sa buong Quran maliban sa kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam. Kasi alam natin, no? Kaya nga, pagdating sa lahat ng kwento, ang pinakadetalyado sa lahat ng kwento ay ang kwento ni Prophet Yusuf alayhi salam. Kung saan isang karaniwang pamamaraan na ginagamit sa mga aklat ng kasaysayan. Sa halip,
Ipinakilala lamang nito ang isang bahagi ng bawat kwento na angkop sa okasyon at partikular na ugnay sa paggabay at pagtuturo sa mga tao. Kaya nga, kung ano yung hinighlights ng Suratul Kahf lamang, yun lamang ang dapat mong matutunan. But although, may mga mufassirun na binanggit yung detalyado, pero wala silang proof sa bagay na yun. Okay? Magiging totoo lamang ito kapag meron silang nakot na mula sa mga hadith, authentic na hadith, ito yung sinabi, ito yung tafsir ni Propeta Muhammad sa bagay na ito. At doon pala natin kunin yun at panghawakan. Pero kapag ito ay haka-haka lang, minsan kasi may mga kinuhang kwento mula sa mga Israelites na kwento. At ang stand natin, posisyon natin pagdating sa kwento ng mga Israeliya, okay? Hindi natin pwedeng pasinungalingan at hindi natin pwedeng patutuhanan. Yan ang stand natin, mga kapatid. Halimbawa, merong kwento ang Israeliya. Tapos yung kwento ng Israeliya, walang tumutugma, no? Hindi nasusugan ng Quran at saka ng Sunnah. So, hindi natin pwedeng kunin bilang paniwalaan, at the same time natin pwedeng tinatawag na pasinungalingan. Kasi hindi natin alam kung totoo o hindi. Paano pag napasanungaling mo yan, pas totoo pala? Di ba? Paano na pinutuhan yung pala hindi totoo? So, kailangan nasa gitna ka. Okay? Safe play. Kumbaga, play safe ba? Malinaw? At yun ang ating pamantayan. No? Pagkwento ng mga Israeliya. Pero kapag ang kwento ng mga Israeliya ay merong susug mula sa tafsir at mula sa tinatawag na hadith, then paniwalaan natin yun, hindi dahil sa kwento ng Israeliya, dahil ito ay dahil sa nabanggit sa hadith. Okay? At gayon din, kapag merong kwento ng Israeliya, na yung kwento ay sumasalungat sa tinatawag na kung ano yung nakasaad sa hadith, ay kung ganun, iwan natin yun, at walang duda, sabi natin, doon pa lang natin napabulaanan yun. Kasi meron tayong patunay mula sa hadith na yun ay kasinungalingan. Okay? So yun yung ating pamantayan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At walang binanggit ang mga natitirang bahagi na puro historical o geographical speaking. Kaya nga, di ba? Walang sinabi na saan ba yung kahaf na yan? Kasi subhanallah, hindi binanggit ng Allah kung saan ba matatagpuan yung ashabul kahaf na yan. Kasi wallahi kapag tinukoy ng Allah siguro kung saan yung eksakto na ashabul kahaf na nangyari, maari yung tao pumunta doon parang magsamba. No? Para magtabarrok, humingi ng barakah. At yun ang ginagawa ng mga juhal, ng mga mangmang na mga tao. Di ba? Pupunta doon sa sambahin kasi bakit kamangha-mangha yung kwento nila. Di ba? O kaya yung ganito ganyan, mag-ask ng blessing sa pamamagitan nila. That's haram. That is shirk, mga kapatid. Kaya, it's still subject of controversy. Yung sinasabing nandun sa Jordan. Kaya sabi ng mga ibang mga ulama, which is mga ulama ng mga historian, sabi niya, anong proof natin talaga na eksakto talaga doon talaga nangyari? Di ba? So yun ay mga sabi-sabi lang ng mga lokal, ng mga nandoon, ng mga taga roon. Pero it's a long years ago nakaraan na yan. So how do you sure? Ika nga na doon talaga nangyari. Di ba? Maaring resemblance. Even the subhanallah, mga kapatid, alam mo ba na yung Jabalun Nur? Yung Garul Hira? Ha? Still na merong mga lokal doon na hindi naniniwala na doon talaga nangyari ang revelation. Sa Egypt. Egypt? Ang revelation yung propeta mo. yung Darul Hira. Okay, yung tinatawag na Jabalun Nur sa Makkah. Kung saan ano yung revelation ng Propeta Sallam. May mga ilan sa mga scholar. Okay, especially yung mga scholar, mga historian. Na hindi pa rin sila convinced na doon talaga nangyari yung revelasyon. Yan ay dahil lamang sa mga sabi ng mga lokal, ito yung Jabalun Nur, alam mo yung mga Pakistan, mahilig dyan mag-trace. Yung mga Pakistan, mahilig sila mag-trace ng mga mga geographic na mga at sabi nila, ito na, dito nangyari, dito nagsapang Propeta Muhammad sallam, o dito nagsalang Propeta Muhammad sallam. Dito yung tinatawag na meron kayo na-encounter ako doon sa Jabalul Hira umakyat kami. Sabi niya, dito umupo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi mabango. Ihi ng yan, unggoy. Sabi mo, paano malaman na dyan mismo umupo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Kung hindi ka naman di ba? Muhunghang, kung maniniwala ka talaga, kung ang isang hunghang maniniwala doon. Okay? So yun mga kapatid, no? Palagi nagsasalay. Oh. Okay. Gaya mas kanina. Siyempre, binanggit ang bilang ng Ashabul Kahf. Pagdating sa bilang,
binanggit sa banal na Quran ang kanilang bilang. Ang mga tanong hinggil sa tagal ng panahon na sila ay nanatiling tulog ay tiyak na binanggit din. Kahit isang indikasyon ay inilabas tungo sa sagot, ngunit kasama nito, isang tagubilin din na hindi nararapat na siyasatin at pagdibatihan ang mga naturang isyu. Although may specific na binanggit kung ilan ng bilang nila, ilang taon sila ng tagal doon, binanggit sa banal na Quran, but it doesn't mean allowed na sa atin pagdidibatihan yan. Kung ano sinabi ng Allah, yun na yun. Okay? Yun na yung mga kapatid. Kaya ang mga ito ay dapat na ipagkatiwala lamang sa Allah. Ito ang dahilan kung bakit ang Propeta Sallam na may tungkuling ipaliwanag ang mga kahulugan ng banal na Quran ay hindi kailanman isinalaysay ang mga bahagi ng kwento sa alinmang hadith. Kaya di ba, makikita mo, walang binanggit ng detalyadong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supposedly, siya yung may authority na magbigay ng tafsir at ng detalyado ng kwento. Di ba? Ang Propeta, hindi tayo. Hindi ang mga mufassirun. Hindi yung mga sahaba, kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo. Siya yung may authority na magbigay dapat ng detalyado ng kwento. Since na siya ang tumatanggap ng wahi, ng revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. And yet, silent siya sa bagay na yun. Ibig sabihin, hindi tinatawag na kailangan. Okay? Hindi mahalaga mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So yun, na kung kaya, sa batayan ng pamamaraang ito ng Quran, ang mga dakilang tao mula sa mga sahaba at tabi'in, ay nagpahayag ng mahalagang alituntunin sa patakaran sa mga bagay na ito sa pagsasabing, abhamu ma'abhamahullah. Na kung saan, kung ano ang iniwan ng Allah na hindi tiyak, then iiwan nyo rin itong hindi tiyak. Kung sabihin dito, kung ano ang hindi tinukoy ng Allah doon, huwag mong itukoyin. Hindi nga tinukoy ng Allah, basta tukoyin mo. Diba? Kung anong tinukoy ng Allah, tukuyin ninyo. Yan ang ibig sabihin nun. Ano? Okay. Kahit ang pamamarang ito, at pag-uugali sa pamumuno ng mga sahaba at tabi'in ay kinakailangan sa tafsir din na ito mga kapatid. Ang mga bahaging iyon, ang kwento ay dapat baliwalain na hindi pinansin ng Quran at sa katanatawag na hadith. Ngunit ito ang panahon kung kailan ang mga makasaysayan at geographical na mga tagumpay ay tinuturing na mahusay na mga tagumpay. Sa mga katwid, ang mga huling scholar ng tafsir ay nilarawan din ang mga bahaging iyon sa iba't ibang bahaba. Meron silang mga detalyado mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, sa unang ayan ako, am hasibta, ano yung na yun yung mga kapatid, am hasibta an ashabul kahfi? Paki ano nga? Am hasibta. Am hasibta. Diyan muna tayo. Am hasibta an ashabul kahfi. Yung word na am hasibta, okay? Ang tanong na ito ay nangangahulugan ng pagtanggi at saka pagbabawal. An-nafi at saka an-nahi. Kasi ang am dito mga kapatid, ito ay siga, ito ay tinatawag isa sa mga pamamaraan ng pagtatanong. Inaakala mo ba? Iniisip mo ba? Yan ang ibig sabihin ng am hasibta. No? Iniisip mo ba? Inaakala mo ba? No? Ang ta dito saan tumutukoy kay nino? Kay propeta sino? Jesus? Okay, propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So ibig sabihin, sinasabi na ito ay tanong na ito ay nangangahulugan ng pagtanggi an-nafi at saka an-nahi. An-nafi at saka an-nahi. An-nafi at saka an-nahi. An-nafi, ito yung sa English term, ito ay tinatawag na negation. An-nahi, ito ay tinatawag na prohibition. Ano mo yung negation? Pagtanggi, pagkaila. Yun na, halimbawa, hindi ako laruan. Diba? O tinanggihan mo na hindi ka laruan. Pero pwede kanyang patalbugin. Pwede kanyang ipasa. Prohibition, kung sabihin pagbabawal. You know? So sa anong punto ang ito ay negation? At sa anong punto naman na ito ay tinatawag na prohibition? Okay, yung katanungan na am hasibta, inaakala mo ba o Muhammad? Iniisip mo ba o Muhammad? Okay? So yun yung mga kapatid. So walang duda, ibig sabihin, huwag isipin na ang kwento ng mga tagayungib at ang nangyari sa kanila ay kakaiba sa mga aya ng Allah at kamangha-mangha sa kanyang karunungan. At ito ay walang katulad o wala nang higit pa kaysa rito. Pag sinabing an-nahi,
pinagbabawalan ka, no? Na doon ka lamang mag-focus na kamangha-mangha, na yung para bang sinabi na yun lang ang kamangha-mangha na kwento at yun lamang ang kamangha-mangha mula sa mga kamangha-manghang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is bawal. Haram yun. Kasi may mga iba pang mga sabihin natin na kamangha-mangha bukod dito sa kwento na ito. Di mo ba nakikita yung kalangitan? Di ba nakakamangha yan? Paano na natili samantalang walang pillars? Diba? So bawal mo na, kasi bawal ka, pinagbabawalan ka na mag-focus lamang doon, at doon yun lang i-appreciate mo mula sa mga ayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Parang tutuldo ka na lamang doon, para bang wala nang higit pa doon. Okay? Yun ang nahi dito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Yung sarili mo, hindi ka ba namangha? Di ba? Nasa kabila ng tinatawag na, sa kabila ng kaliit-liit mo, pero umabot hanggang 60 years. Di ba? Okay. So, hindi ka ba namamangha sa mga kabundukan, karagatan? So, yun mga kapatid, no? So, bawal, ipinagbabawal yung bagay na ito, na doon lamang at sasabihin mo na wala nang iba. Yung negation dito, ay ininegate mo na hindi lamang ito kamangha-mangha. Okay, yung nangyari sa tinatawag na, which is ilang years sila nag-stay doon, at nabuhay pa, at ito sila muling nabuhay, at bumangon, at kumbaga ay namulat, di ba? Hindi lamang siya, ininigit mo yon na hindi lamang doon yung kamangha-mangha, kundi may mga bagay pa na higit doon na kamangha-mangha. Yun yung negation. Okay? Kaya nga yung katanungan na ito is for negation and prohibition. Okay? So yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, bagkus ang Allah subhanahu wa ta'ala na makapangyarihan sa lahat ay mayroong maraming kanghanga-hanga at kakaibang mga aya. Katulad ng kanya mga aya tungkol sa mga tagayungib at mas dakila kaysa sa kanila. Ang Allah ay patuloy na nagpapakita sa kanya mga lingkod na mga palatandaan sa mga abot tanaw at sa kanilang mga sarili kung saan ang katotohanan ay maaring makilala sa kasinungalingan at patnubay mula sa pagkaligaw. Walang duda mga kapatid, sa lahat ng mga sa mga kapaligiran natin, lahat ng yung mga bagay na yun ay reflection sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi bagat nakakamangha-mangha yung pagkakaroon ng iba't ibang lingwahe? Hindi bagat mas nakakamangha-mangha yung pagkakaroon ng iba't ibang ilong? No? Ilo. Diba? Pag pangit ka, pag-asawa ka maganda. Ano daw? Ano yon? Nalutag na naman tayo, no? Hindi bagat nakakamangha-mangha? Yung tinatawag, yung fingerprints, subhanallah. Hindi bagat nakakamangha-mangha na lahat madidecompose sa katawan ng tao maliban lamang sa tinatawag na tailbone? Hindi kailanman ito mawawala? Subhanallah. Di ba? Ito yung mga kamangha-mangha sa panampalatayang Islam. Mahigit pa rito. Sa kwento na ito mga kapatid. Kaya nga, ang ibig sabihin ng pagtanggi na ito ay hindi ang kwento ng mga kasama sa kuweba ay isa sa mga kababalaghan. Sa halip, ito ay isa sa mga kahangahangang tanda lamang ng Allah. Sa halip, ang ibig sabihin ay ang uri nito ay napakarami pang iba bukod dyan sa kwento na yan. Ang paniniwala na ito lamang ang natatangi sa posisyon ng pagkamangha at pagkagulat ay isang kakulangan ng kaalaman at katwiran. Sa halip, ang tungkulin ng mananampalataya ay pag-isipan ng lahat ng mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Na inayahan ng Allah ang kanyang mga lingkod upang isipin sapagkat ang mga ito ay ang susi sa pananampalataya. Ibig sabihin, mamulat ka sa mga bagay na nasa paligid mo. Diba? Bilang isang mananampalataya, you have to consider na yun ay kadakilaan ng Allah. Diba? Halimbawa, kita mo, yung tao na-appreciate nila yung ganda ng yung ni LeBron, yung design ng kanilang mga cup, okay, mga basketball jerseys, at kung ano-ano pa. Yung mga layup ni Lebron, o kung ano-ano pa. Diba? Ang mga dunk ni Jordan, na mangha-mangha sila doon. Hindi sila na mga kung sino ang naglikha kay Lebron. Diba? Na-appreciate mo yung cup, nakapakaganda ng cup, napakaganda ng shoes, hindi mo in-appreciate kung sino naglikha ng paa, nagsuot ng shoes na yan. Diba? Hindi mo na-appreciate mo yung tinatawag na yung cup, pero hindi mo na-appreciate yung lumikha ng ulo. Subhanallah. Yes. Ustad, bakit sinabi sa Quran na mas kamangha-mangha yung kalangitan kaysa sa pagdadawa ng tao? Walang duda mga kapatid, sapagkat walang duda. Ibig sabihin, mas kamangha at saka mas dakila ang paglikha ng kalangitan. At saka, kasi compare sa natawag na tao, diba, kita mo yung kalangitan, gaano kalawak yung kalangitan, gaano kalawak ang universe. Pag sinabing kalangitan kasi hindi lamang yung nakita natin na isang bagay, which is yung abot tanaw natin. Okay? Kaya pangsama na word ay tumutukoy sa tinatawag na itaas sa mga Arab. Ibig sabihin, anumang nasa itaas na yan,
Nakikita natin, hindi nakikita. Beyond our comprehension, ika nga. Di ba? Walang duda. Masa ka mga universe pa lang, mga kapatid. Dahil kung parang universe ay yung sa mga tao, ilan lang? Ano lang? Di ba? Naano mo yung sa YouTube, kung paano zoom yung tinatawag at paano in-expand yung ano? Kung gaano, kung yung mga tao lang, pag kumbaga subhanallah, yung mga tao lang ay gamu-gamu lang doon sa ano, o kumpara mo sa universe. Ibig sabihin, So hindi bagat mas kamanghamang yung paglikha sa kanila kaysa sa mga tao. mas nagagalaw ang Allah sa paglikha sa universe. Pero mas kakaibang paglikha sa atin kaya sa ibang mga nilikha. Walang duda. Kasi tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanyang kamay na hindi na ito ginawa sa ibang mga nilikha. Okay. Yes, special ka dong. Okay? Kaya wag mong isipin na ikaw ay mag-isa. No? Sapagkat ikaw ay sabihin natin special na nilikha. Kaya nga, sa atin ipinamahala ang kalupaan. Tayo naging successor ng tinatawag na kalupaan. You know? Special tayo dahil bakit? Dahil ibinabasa atin ang banal na Quran. Okay? Maninaw mga kapatid, yun ang special sa atin. So yun yung mga kapatid, no? Sa atang landas na walang duda, yung isang mananampalataya, lahat ng ito ay bagay na tubay, nag-ano sa kanya, nag-aasakay sa kanya, papunta sa lalo pa niya makilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. At iniugnay niya sila, ang mga kabataan na ito sa yungib, na siyang yungib sa bundok, Ar-Rakim, na ibig sabihin ng tableta kung saan nakasulat ang kanilang mga pangalan dito at ang kanilang mga kwento dahil nanatili sila rito sa mahabang panahon. Okay, dito mga kapatid, another sa word na mga kapatid dito ay walang duda. Ito ay tumutukoy sa ayon sa mga another meaning ng tafsir ng ay bal. Bal. Isa sa mga tafsir ng ay bal. Ang ibig sabihin ng bal, mga kapatid, ay walang duda ay bal ahsab. Ibig sabihin ng bal ay alam mo yung ibig sabihin ng bal? Si Bal lang yung magaling. Puro lang si Bal. Sinasana si Bal. Bal ay bagkos. Okay? Basically, ang ibig sabihin ng bal ay bagkos sa Arabic, no? Bal ahsabta. Bagkos, no? Iniisip mo, Muhammad. Bagkos, nakikita mo Muhammad na ganito, ganyan. An ashabul kahfi war-rakim ila akhiril aya. Okay? Of course, sa ibang mga tinatawag na ulama ng tafsir, nang nagsabihin ng bal, na kung saan al-intiqal min kalami al-akhar. Ibig sabihin, pag ginamit ng bal, ako rin sa mga ulama, sa kahulugan ng aya, ito yung paglipat ng salita mula sa isang salita. Kaya at makikita mo, no? After ng aya, di ba, ano ba yung bago mag-amhasibta? Ano yung pinakahuling aya bago mag-amhasibta na Ashabul Kahfi? Di ba ano yung una? Bago mag-amhasibta na Ashabul Kahfi. Juruza. Makikita mo yan, isang phrase, kasunod na phrase. Yung unang phrase sa kanya, iba yung kwento ng aya, right? Tungkol sa Juruza, tungkol sa pagkaguno ng mundo at nagiging alabok. Tapos, lumipat ulit sa panibagong phrase sa kung saan ibang kwento. Diba? Kaya nga ito yung sabi ng mga ulama, yung na yan ay bal, nang ibig sabihin, ang kahulugan ng bal ay ang paglipat ng kwento, paglipat ng salita mula sa isang salita na iba doon sa magkaiba sila. Okay, so yun yung parang kumbaga ito yung station of pagkakaiba ng dalawang phrase at ng dalawang kwento, ng dalawang ibig sabihin. Okay? Kaya yung bal. Kaya bal ahsabta, yun ang ibig sabihin ng mga kapatid, no? Of course, sinasabi ng ilan sa mga ulama ng dito, ito ay tinatawag na hamza. Hamzatul istifham. Okay? Di ba sa Arabic, ano yan? Hamzatul istifham? Sa Arabic grammar? Di ba? Kung kaya kapag nangyari is, ahasibta. Yun. Which is Hamzatul istifham. Hamza na ginagamit sa patanong. Aakalta? Di ba? Asharibta? Uminom ka na ba? Atazawajta? Nag-asawa ka na ba? Miskin. Mafi zawja. Okay. So, yun. Di ba? So, yun ang ibig sabihin mga kapatid, no? Na kung saan, ito yun, lililistifham, ilinkari. You know?
Na kung saan kapag ito ay hamza, ang tumutukoy dito ay tinatawag na inkari. Nang ibig sabihin ng inkari ay, yun, no? Inkari, ibig sabihin ay pag-deny o pag-negate o pagkaila. Nino? Okay. So, yun yung mga kapatid, no? Now, yung rakim naman, tulad sa sabi ng iba, ng rakim daw ay maraming ibig sabihin, at natin yan, may mga nagsabi ng rakim ay pangalan ng aso. Bukod sa sinabi natin ng rakim, may pangalan ng ano, pangalan ng valley, pangalan ng lugar, at kung ano-ano pa. May mga mufassirun na nagsabi na ang rakim ay yung pangalan ng asong kasama nila. Di ba meron silang asong kasama? Di ba? Si Pulguso? O sinong pangalan ng aso na kasama nila? Hindi. Ay, nabanggit natin sa mga naunang lecture natin. Sino? Si Imran. Okay? Si Bogart. Okay. Malinaw. So, yun yung mga kapatid. Last na. Of course, walang duda, ang pinakatama ngayon ng tablet na ibig sabihin ng rakim. No. Amasib ta na sabal rakahfi wa rakimi, kaya min ayatin na ajaba. Anong pinakatamang opinion pagdating sa rakim? Mga kapatid. Ang rakim ay anong pinakatamang posisyon dito? Okay, ang tamang pinaka is walang iba kundi is tablet. Or sabihin nating talaan. Na anong proof na ito ay talaan na ang rakim ay nang ibig sabihin ay markum. Ang ibig sabihin ng markum ay anumang naiukit or nakatala. At mayroong patunay na sa ganun tinatawag na opinion. At ang opinion mga kapatid sa bagay na Suratul Mutaffifin, no? Ano yung proof niyan? Mutaffifin. Na kung saan ay ayat 18 hanggang 20. Ano bang sabi ng Allah mga kapatid? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalla inna kitabal abrari lafi na'iliyin wa amma adraka ma'iliyun kitabun markum. Oh, markum. Okay, Suratul Mutaffifin. Kitabun markum. Nang ibig sabihin ng markum ay ang nakatala, no? Nakaukit. Kaya ito yung pinakamalakas na opinion na ang rakim, hindi yung mga pangalan ng aso, hindi yung mga pangalan ng valley, hindi yung mga pangalan ng lugar, pangalan ng bundok, hindi. Kundi ang rakim ay tumutukoy sa tableta. Dahil ang rakim ay markum, anumang nakaulit na nakaukit na isang bagay, at ang markum na yan ay nasa banal na Quran mismo sa Suratul Mutaffifin, verse 18 to 20, na kung saan kitabum markum. Sabihin, aklat na nakatala. Okay? Aklat na nakasala. At yun ang pinakamalakas na opinion mga kapatid dahil mayroong bata na yan, malapit na katibayan. Okay? Walang duda ay may nga nagsabi nga din tungkol sa Ashabul Kahf sa Rakim. Sinasabi nila na ito ay dalawang, dalawang party, dalawang grupo. Iba yung Ashabul Kahf sa Ashabul Rakim. Malinaw? At yan ay walang mga batayan sa bagay na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Malinaw? Okay. Of course, ay pagkatapos dito, kinuwento ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin mga kapatid kung ano ang kalagayan ng mga Ashabul Kahf. At ang sabi niya, idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. So dadako ta ngayon sa tinatawag na sunod na aya. Idh awal fitya. Anong ibig sabihin ng sa id muna tayo. Idh. Hindi id ha? Okay, idh. Ano bang ibig sabihin ng tinatawag na idh, mga kapatid sa panampalatayang Islam? Idh dito ay, sa grammar, ito ay dharf. Okay, anong adverb sa grammar? Adverb. Okay, pang-abay. Pang-abay bang adverb? Pang-abay ba? Ito ay tinatawag na adverb, no? Na kung saan ay, ang ibig sabihin nito ay udhkur. Okay? Udhkur. Nang ibig sabihin ay banggitin mo o alalahanin mo. Banggitin mo. Or alalahanin mo. Remember. Okay?
That id awal fitya. Kahit remember, id awa al fitya. Remember, alalahanin mo na yaong mga kabataan ay sumilong or nagtago. Awa, ang ibig sabihin ng awa, mga kapatid dito. Okay? Awa, walang duda, ito ay fi'il madi, ito ay, kumbaga, it's a past tense, past tense, mga kapatid, na kung saan, ang ibig sabihin dito ay yung bang sumilong o kaya, alam mo, ang awa sa Arabic kasi, para kang naglalakad. Pagkatapos naglalakad, huminto ka, tumigil ka at nagstay ka doon. Yan ang ibig sabihin ng awa. Nagpahinga ka, no? Sumilong ka. So yun ang Tagalog noon. Awa means ang awa, hindi yung nagmakaawa, ha? Okay? Ibig sabihin, sumilong. Ano? Ano pang sa malapit sa mga Tagalog dito? Malalim na Tagalog. Kumanlong. Ayan. No? Humingi ng tinatawag na, kumbaga, para maprotektado siya sa isang, sa anuman, bagay. So, nagsisa doon para siya mapangalagaan. Yan ibig sabihin ng awa. Okay, sa Arabic is tinatawag na awa, yung mga kapatid. Yung fitya, ano bang ibig sabihin ng fitya? Okay, walang duda ay fata. Ang fitya, ito ay plural at ang singular nito ay, ano? Fata. Okay, fata, fitya. Pag maraming fitya, pag singular, fata. O, sino yung fata dito? Sino yung fata? Wala na yung ano, fata? Pag sabing fata ay binata or nagbibinata. Yung bang galing sa ano, galing sa kamusmusan, papasok ng pagiging tinatawag na binata. Anong tawag sa binatilyo? O, ang tawag dyan is, sabihin natin ano, fitya. Okay? Kasi pag shabab, anong shabab? Ha? Ang shabab, yun na ay sabihin natin ay ibig sabihin, pumato. Ano, stage kasi yan, no? Di ba? No? Fitya muna bago mag-shabab. Di ba? Hindi ka magiging shabab kung hindi mo napagdaanan ng fitya. Pagiging fitya at saking fata. Ang gulam yun yung mga bago mag-fitya. Sabihin na hindi pa binatilyo. Hindi pa siya dumating sa age ng puberty. Ang tawag diyan gulam. Okay? Yes, iba rin sabihin kids. Yung walad naman, yun talaga yung tinatawag na sabihin natin. Usually walad, anak. Okay, anak. But basically, pag ginamit walad, dito ay mga musmos. Ya walad. Di ba? Sabi niya, walad, tapos malaki na siya, ya walad eh shahada. Sa mga Arab, pag sabing walad, tapos malaki ka, may balbas ka pa talaga, walad eh shahada, nawalad. Ano? Ano siya, kayo pag ana abga, pag mga Arabo, para pag mga Arabo, mayroong ano, ana abga zawaj, tabga zawaj, gusto mag-asawa, naam, ana abga bint. Oh, ini sabi tabga sa smon halimbawa hurma o kay nisa. Hindi niya kasi pag nisa medyo dala ano ba may edad na. Okay? Pero pag sinabing bint, bata pa, mga desi. Yan, mga desi. Oh, bint. Kasi basically pag sabing bint, anak na babae talaga yan. Pero sa mga Arab, sa kanilang norm, pag sinabing bint ay bata pa. Fresh, never been touched, never been kissed. Okay? Totally preserved. Yan. Sariwa, mga kapatid. Namumulaklak pa. Okay? Malinaw, kapatid. So, yun. Yun, ha? Okay. Siya, gulam. Okay? Then, fitya o fata, then shabab. Yun yung stage ng pagiging puberty. You know? Shay din, shayba na. Shayba. Hindi, rajul muna, rajul. Sabing rajul, yun yung tinatawag na, nasa life begins at 40. Pagpanot na. Ikaw talaga, may personal ka eh. Walang personalan, bro. Okay. Ang tawag dyan sa paano, kaya tatawag dyan, alam mo yung tawag dyan? Mapar.
Daong nga na ng eroplano, no? Okay. 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 Ida wal fityatu ilal kahfi. Anong sunod na ay mga kapatid? Anong sunod na aya? Ida wal fityatu ilal kahfi. Okay? Tapos, anong sunod? Faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah. Okay. So, yun. So, basically, ang tinatawag na aya, na kung saan dapat mong malaman o Muhammad na ang mga grupo ng mga kabataan, okay, ilang bilang sa mga kabataan ay sumilong, nanganlungan, natili sa loob sa ilang, doon sa tinatawag na kuweba, at pag doon, faqalu rabbana atina min ladunka, at ito yung kanilang panahon. Di ba yung kwento is shortcut ba? Parang cut. Summarize, hindi yung pumunta sila, sinakyan nila, di ba? Pagkatapos, anong ginawa nila doon sa yungib, nagkumatok ba sila, o nagmasid kung may mga kalaban o wala nang ganun. Di ba? Yan sa movie na yun. Pag ginawang movie yan siguro, yun mga maaaring mangyari. Tanggol. Tapos, pagkatapos doon, faqalu rabbuna, di ba, ano bang nangyari, bakit nagdua agad sila? At pagkatapos sinasabi nila, Rabbana atina, Panginoon namin, ibigay mo sa amin ang tinatawag na kahabagan mula sa iyo. Okay? So yun mga kapatid, no? Wahayyi lana min amrina rasyada. Wahayyi lana min amrina rasyada, na kung saan ang ibig sabihin nito mga kapatid sa panampalatayang Islam, no? Yes. Ang mga ipagkaloob mo sa amin mula sa iyo ang habag na siyang magpapatatag sa amin, at pangalagaan mo kami mula sa anumang kasamaan, at gawin mong madali para sa amin ang daan na matuwid na mapagpaparating sa gawaing kalugod-lugod sa iyo, nang sa gayon ay mapatnubayan kami sa hindi maligaw. So yun. Now dito, yung word na alam natin niya, faqalu rabbana atina. Usually mga kapamagkikatin natin, rabbana ang ginamit dito. Faqalu rabbana, yung word na rububiyah. Alam natin, lahat ng dua sa banal na Quran, ang ginamit is rububiyah. Lahat. Rabbana atina fid dunya hasana, o fil akhirati hasana, Rabbana, maraming Rabbana, lahat Rabbana. Kaya nga, ang rububiyah niyan, kabilang sa, sabi ng mga ulama, sabi ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah, kabilang sa pinakamagandang dua ay ang gumamit ka ng rububiyah. Dahil kapag gumamit ka ng rububiyah, isa yan sa mga sangkap ng dua na katanggap-tanggap ang yung dua. Okay? Rabbana. Mayroong isang kwento, subalit, maaaring hindi tanggapin ang dua dahil sa mga may harang. Ano yung harang na yon? Kapag nagdua ka tapos yung kinakain mo haram, tapos nababalutan ka ng haram, yung kasuutan mo ay haram. Kaya, fa'ayna yustajabu lidhalik. Paano tatanggapin ang yung dua? Mayroong isang kwento tungkol sa bagay na yan, paggamit ng rububiyah. Ikinuto ni Propeta Muhammad sallam na mayroong isang lalaki, naglakbay, di ba? Pagkatapos maglakbay, nagpahinga siya, tinalian niya yung kanyang kamilyo, siyempre, okay? At pagkatapos nun, mga kapatid, nung tinalian niya ang kanyang kamilyo, anong nangyari? Nakawala ang kamilyo? Hindi. Ay, hindi pala tinalian, kasi nakawala. Di ba? Ito, nawala ba? Yung kwento na yun, sa disyerto, di ba? At pagkatapos nun, ash'atha wa akbara. Yung description ng tao na yun ay ash'atha, parang humihinga siya, sobrang pagod sa paglalakbay, doon sa disyerto, akbara, at napalabalutan siya ng mga alikabok, kasi nga, traveler siya. You know? At pagkatapos nun, mga kapatid, iwan ko kung kasali ba yung kwento, sino nakaka-remember ng ano nito? Pagkatapos nun, nagdua siya, tapos na? Okay. Pagkatapos sabi niya, Rabbana, di ba, Panginoon ko. Di ba? Pagkatapos sabi ng Propeta sallam, paano? Panginoon siya, Rabbana, Rabbi. Sabi na, di ba? Tapos papaano siya matanggap ang kanyang dua na samantalang yung kanyang di ba? Fa'akluhu haram, malbasu haram, pagudya bil haram. Yung kanyang kinain at yung kanyang ininom ay haram, at saka yung sinusuot niya ay haram. Fa'ayna yustajabu bidhalik. Paano tatanggapin ang kanyang dua? Malinaw?
So bagamat gumamit siya ng tinatawag na rububiyya sa dua na yan, so maaaring hindi pa rin tanggapin ang kanyang dua. Okay? Maaaring ang kanyang ang paglalakbay ay tanggap ng pagdua, ay paglalakbay katanggap-tanggap. Pero hindi pa rin tinatanggap ang dua dahil dun sa bagay na yun. Kaya isikapin natin ang ating kinakain ay halal, at ang sinusunod natin ay halal, at ang binubugan natin ay halal, at ang ininom natin ay halal, at ang napababalutan tayo ng halal. Kaya wag na kayo pumunta sa bawadi. Okay? Kasi may mga pustahan doon. Nino? Okay, mga kapatid. So, Allahu a'lam bisawab. So, nagkabihamli ka sa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana, rububiyya yun. Oh, Rabbana. From the word Rabb, rububiyya. Trabaho lang. Kasi ano to,